Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Alam nyo, kahit mainit yung panahon, nandirito kayo, kaya palakpakan natin ang Diyos. Ha? Kung ano man ang hilingin ninyo sa panahong ito, sigurado ko ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat ang inyong panalangin ay may kalakip na sakripisyo. Ha? At bakit ko nailahad sa inyo ito? Sapagkat ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang tagumpay ng Panginoon, ang kaganapan ng kanyang misyon, na siya'y bumalik muli sa kanyang tahanan kasama ang Ama. Pero bago niya nakamit ang tagumpay para muli siyang umakyat sa langit, dumaan muna siya sa paghihirap, sa isang sakripisyo. At alam nating lahat yan, hindi tayo makatutungtong sa itaas kung hindi tayo dadaan sa mga sakripisyo at sakit ng buhay. Bago natin makamit yung marami tayong ibinibigay o gini-give up na mga maliliit na bagay. Sabi nga, do not be content with small, trivial things, but try to achieve what is far greater than these. Sa makatuwid, ito'y parang sinasabi sa ating lahat ng Panginoon, we are meant for greater things. Hindi tayo dapat makontento sa mga simpleng bagay lang. At ito'y pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung bang urge, yung desire na ibinigay niya sa atin na hindi tayo makontento. Pero hindi nagrereklamo, kundi tahimik na tumutugon sa kanyang kalooban. Gaya ng pinahayag sa unang pagbasa, ito'y isinulat para kay Teofilo. At si Teofilo hindi lamang isang tao, kung hindi ito'y tumutukoy sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Theo, God, Philo, lover, nagmamahal sa Diyos. At ito'y nakalaan para sa bawat isa sa atin. Inilalahad ito sa lahat ng nagmamahal sa Diyos. Ipinahayag sa atin ang misteryo ng pagliligtas niya, ang misteryo ng kanyang pagmamahal, ang misteryo ng kanyang sakripisyo at pagtatagumpay. At ito ang Diyos na meron tayo. Sa pag-akyat niya sa langit ng ating Panginoong Hesus, tangan-tangan niya ang ating pagkatao. At sa kanyang pagkataong umakyat sa langit, nandoon ang mga bakas ng sugat, ng pako at ng sibat. Tangan-tangan niya ito, nasa langit. At ipinahayag sa atin ng Panginoon na siya'y nauuna sa atin. Ipaghahanda niya tayo ng titirahan. Kung nasaan siya, nandoon ang mga nagmamahal sa Kanya. At napakagandang larawan ito sa araw na ito, kahit napakainit ng panahon. Napakaganda ng larawang ipinapahayag sa atin ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pero may kalakip itong misyon at habilin. At ang habilin niya ay ito, na ipahayag natin ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. At hindi lamang sa salita, kundi sa ating buhay. Sabi nga ni St. Francis, we have to use all means to proclaim the word. And in some cases, we have to use words. Panghuli lamang yung salita kay St. Francis. Meron ng pagkakataon na
Sinama niya yung kanyang alagad at sabi niya, magpapahayag tayo ng salita ng Diyos sa isang bayan. At buong araw naglalakad sila palibot-libot sa lahat ng mga eskinita at mga kalye. At pagkatapos nung magdidilim na, nagtanong yung kanyang alagad. Sabi niya, akala ko ba magpapahayag tayo ng salita ng Diyos? At ang sabi ni St. Francis, oo nga, nagpahayag nga tayo. Pero hindi sa salita, kundi sa ating pagkatao. At ito'y misyon na nakalaan hindi lamang sa mga alagad. Ito'y misyon na nakalahad para sa bawat isa sa atin na ipahayag ang misteryo ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Merong isang nanay, ang sabi niya, Father, paano po ako makakapagpahayag ng salita ng Diyos? 12 yung aking anak. Dahil lang doon sa pag-aasikaso, hindi na ako makalabas ng bahay. At ang sabi sa kanya ng pari, napakaswerte ninyo. Meron na kayong kongregasyon ng 12. Doon nyo ipahayag sa kanila ang salita ng Diyos. Sa pamilya, unang-una sa lahat. Alam nyo, nakakatuwang makakita ng pamilya na ang bawat isa ay talagang nagsusumikap, naguunahan. Naguunahan saan? Naguunahan magsimba. Kamakailan, alam nyo kasi pag Semana Santa, yung mga nasa abroad na mga Pilipino, umuwi. At sa pag-uwi nila, ipinagdiriwang nila yung Semana Santa sa kanilang kanya-kanyang mga bayan. Alam nyo, pag umuwi yung mga kakilala ko, naguunahan sila, either Quiapo, Baclaran, o di kaya talagang sasadyain pa yung Antipolo, tsaka yung Manawag. At hindi mawawala yung 4 na yan bago sila magbalik sa kung saan man sila naroon sa abroad. At araw-araw, yung pinakaunang misa, hahanapin nila. Ito'y bunga ng pananampalatayang ipinahayag sa kanila ng kanilang mga magulang. At yung kanilang buhay pananampalataya na hindi makukumpleto yung kanilang araw at uunahin nila para maging ganap at wala na silang inaalaala. Makalimutan man nila ang ibang gawain, di man nila magampanan, pero sa kanilang isipan, hinding-hindi nila palalagpasin ang gawain nila para sa Diyos. Ito'y patunay na ang pagmamahal ng Diyos ay sinusuklian, tinutugunan, tinatapatan ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Gaya ninyong lahat. Kaya palakpakan natin ang Diyos.